So yun na nga no, kahit pa talaga wala tayong chance talaga sa Davao City makuha ito ng isang frame lang. Ibig sabihin na kahit pa napatunayan ko na sa sarili ko, na-proof ko na sa inyo na itong Davao City ay hindi talaga kayang ipasok in one frame, no? Sa sobrang laki nito, sobrang lawak from Torel hanggang sa Barangay Lasang. So yun po yung dalawang dalawang barangay na yun, Barangay Torel and Barangay Lasang. Actually Sirawan, Barangay Sirawan, Torel District, and Barangay Lasang sa may Pakibato District. Not sure kung Pakibato District ang Lasang, Barangay Lasang ng Davao. So sa mga taga Davao dyan, pwede nyo ko i-correct, no? Open ho yung comment box po natin. Anyway, so yun ang so sa mga hindi mga taga Davao dyan, totoo po talaga na Davao City, ibig ko sabihin na ganito kalaki, kalawak ang Davao City sa land area gawa nung hindi talaga may pasok-pasok itong Davao City in one frame kahit pa gamitan pa natin ng napaka ultra wide lens ng ating camera. So yung nabanggit ko na Barangay Sirawan, Torel District and Barangay Lasang, Pakibato District is siya no, from north and south. So Barangay Sirawan ng Torel District sa southern part of Davao, boundary siya ng Santa Cruz, Davao del Sur, and ang Barangay Lasang naman ng Pakibato District is boundary na siya ng Davao del Norte, Panabo City, Davao del Norte. So literal na from south to north or north to south. So yung dalawang barangay na yun, pagka kunyari babiyahe ka no, beginning sa Barangay Sirawan to Barangay Lasang of Davao and vice versa, so it takes nasa mga 4 hours. Kahit pa sabihin natin walang traffic no, sabihin pa natin na magda-diversion road ka tapos susundin mo yung 60 km per hour all the way sa lugar na yon. So hindi mo nasa 3 hanggang 4 na oras bago mo rating no yung dalawang barangay na yun, bago mo madudugtong or mako-connect. Ngayon, kahit pa nga sa napaka-impossible or wala talagang chance na makuhaan ko itong Davao City skyline in one frame, kahit pa nakagamit na ako ng ultra wide lens, still every time na ako sumasakay ng bangka papuntang Talikod Island ay ipapakita ko pa rin sa inyo, no? I-share ko pa rin yung view. So ang distance pala ng ng Isla Rita, or sabihin natin Talikod Island away from Davao City is 21 kilometers. So napaka-layo na ho nun, di ba no? But still, kapag kayo ay nasa isla ng Talikod Island, ay makikita mo pa rin yung skyline of Davao City, yung urban landscape po namin, yung cityscape of Davao. Makikita nyo pa rin yung mga high-rise buildings in the naked eye. And meron naman akong kuha rin, no? Sinubukan ko siyang i-zoom in, zoom out sa ating camera. Kuha pa rin naman, yun nga lang ay hindi siya kasing linaw talaga personal, no, in the naked eye. Kasi iba rin naman talaga yung camera, yung lens lang talaga kaysa sa ating mata. Anyway, so yun na nga pabalik na tayo ng Davao City. Kita ho ninyo, yun po yung ating mga gusali. Itong area na to dito is sa may southern part of Davao. So that's Barangay Bukana lang Bukana in the Talomo District. Barangay Bukana is siya no, bilong pa rin siya sa nasasakop siya or bilong sa Poblacion District itong Barangay Bukana, which happens ang Barangay Bukana, sa mga nakakaalam, ito po yung aming pinakamalaking barangay. Kung sa Metro Manila ang Barangay Holy Spirit ang pinakamalaking barangay sa buong Kamaynilaan, located in Quezon City sa may Commonwealth Avenue area ang Barangay Holy Spirit. So yun ang pinakamalaking barangay nila, both land area and population. So dito naman sa Davao City, ang pinakamalaki namin naman na land area ng aming barangay sa Davao City is ang Barangay Bukana, both population and land area. And yung Barangay Bukana na yun is belong siya sa Poblacion District. So sino ba ang congressman ng Poblacion District? So si Congressman Paulo Duterte. Pero dati si si Cardona Gladys. Tama ba? No, Cardona Gladys yung natin diyan yung representative sa District 1. Anyway, so itong gusali na to dito, nakikita ho natin, that's owned by Consonhe or DMCI. DMCI.
So that's Verdon Park. Isa yan. Yan ang masasabi ko, nang yan na yata ang pinakamalaki, pinakamalapad, pinakamataas at pinakamalawak na, pinakamalapad, pinakamaraming unit, no, na condominiums dito sa Davao City. Pangalawa is yung North Point ng Camellia, pero akin na yun na wala naman talaga akong basis doon. Kumbaga ano ko lang siya, tinignan ko lang siya, no, estimated lang sa akin lang, ano, escalation. So itong area na to dito, yan nakikita ko ninyo, that's Verdon Park. Yun nga, ano siya, barangay Incolant or ano, Bukana, barangay Bukana. And yung isa naman ay Incolant pa rin ito. So I assume na ano yan, Hotel 101 by Double Dragon. Tapos yung mga nakikita nating mga cranes ay ayan yung gumagawa ng tulay natin dyan sa may Bukana River. So hindi natin makikita yung SM as of this very moment kasi hindi pa tapos yung ano, no, yung kailang 7th floor na extension and expansion. Pero yung puti-puti na yan, yun na yung ano, SM or yung ano, under construction, at saka mga buildings dyan sa may Matina Enclaves, whatever. So I don't know. So basta yan na yun. Basta maraming ano dyan, mga medium rise buildings. Yun na nga SM. Matina Enclaves, di ba? Yung mga Oasis, basta sa ano sila, belong sila sa medium build or medium rise building kasi hindi sila umabot ng 10th floor. Okay. Okay, so mula dyan, iikot natin yung camera natin papunta sa may downtown area. So meron tayo dito nakikita. Eto, i-zoom in natin yan. Hindi ko alam anong gusali yan, no? Ayun, no, kita na natin yung ano, yung mga Matina Enclaves. Yan. Lumutang na kasi hindi na siya natatakpan ni Verdon Park. So ito namang nag-iisa dito na building. I don't know kung ano yan. So kayo na bahala. Hindi ko na problemahin yan. Okay, so dito na tayo sa malaking ano, mga buildings dito. So this is Philchrist Trail. Itong parang ano siya, parang TV. And so that's ano, Philchrist Trail, kung saan occupied siya ng dalawang malalaking BPO industry sa Davao City. So VXI and Optum. Okay, so yun naman sa kanyang ano, likuran na ang pinakagit na is mataas tapos mababa. So that's Davao Paragon by Cebu Landmaster. So ano yan, yung mataas na building, I think yan yung ano, condominium or residential building nila. Tapos yung mababang building naman, yun yung International Renowned Hotel na Paragon Davao by Cebu Landmaster. Tapos sa baba niyan, meron silang parang lifestyle more, boutique, etc. mga ganun. And located yan sa may barangay ano, sa may SIR, no, Barangay Matina. Tapos ito naman mga maliliit na mga building. So ano yan, no, sa Magallanes area, mga Brokenshire, Bangkirohan, mga Magallanes residences. So mababang mga gusali lang yan sila. So may tuturing natin silang ano, medium rise building. So hindi rin sila parang, I don't know kung nag 11th floor or 12th floor, basta mababa lang sila, no. Hindi pa sila may papasama sa mga high-rise buildings in the skyscraper. Okay, so that's ano, somewhere in Magallanes Avenue. So ito naman, dito tayo ikot. Okay, so hindi ko ma-determine or ma-distinguish, no, kung anong gusali to dito. Oh, yan, oh. Ano yan? Ano ba yan sila? Basta yung mga ano lang din, mga medium rise building within the heart of Davao City. So dito tayo sa ano, sa CM Recto Street, CM Recto Avenue, or mga Palma Hill, mga Bangoy area. So ito yung ano, kulay dilaw. So that's Royal Mandaya Hotel. Pamamayari yan ng ano, no, Iskandor. Tsaka asahan natin na parang magiging ganyan din yung ano, hitsura. Yung ayan, ano, kung magiging ganyan ba yung hitsura nung makikita natin dun sa may Industry Street, no, so, sa mga taga Davao. Ang nagmamayari nung ano, nung spot na yon, yung dinimolish, ay siyang nagmamayari din itong Royal Mandaya Hotel. So yung skyline of Davao City, I mean yung downtown area, is ever changing na talaga, no, kasi ang daming ang mga area na tinatayuan ng mga high-rise buildings, mga condominiums, mga gano'n, no, mga mixed use development.
So syempre itong dalawa na to na mga na matataas, yan ah. So yung dalawa na yan, that's Avida Tower ng Ayala. Tapos itong may ano naman, may crane. That's 202 Pick Lane located along Rojas Avenue. Tapos itong malapit ng matakpan ng barko, so that's Royal Mandaya Hotel. That's Marco Polo Hotel. The first ever 5-star hotel in Mindanao, Davao City. So syempre kahit pa dalawang barkong ganito kalaki yung ilalagay sa harap natin, no, hindi talaga niya kayang takpan itong si Vivaldi Residences Bayoro Tower kasi siya lang naman ang pinakamataas na gusali sa buong isla ng Mindanao. Consists of 36 or 37th floor. So ano na siya, pasok na siya sa skyscraper na bracket. And yun, ano ba yan, barko, no? Sige lang. So dito na tayo sa may kita natin yung hindi natabunan. Wait lang, ano yan, is that Misachira? Yeah, that's Misachira. Misachira building sa may ano yan, Central Bank, sa may Carino corner, Mabini. Hindi pala talaga siya corner kasi ang corner pala ay mga ano, no, dating the venue na ngayon ay Converges, Connectis and ano pa ba yun, basta yung mga BPO. So ito namang kulay puti na yan, that's Ateneo de Davao University. Ay hindi pala, parang Metrobank yata, no? Anong building ba yan? Is that Metrobank? Whatever, okay lang. Ang sa akin lang dito is ano, no, maipakita ko na sa inyo yung ano natin, yung ating skyline of Davao. So ito namang nakita natin na kulay parang dark blue. So sa ano yan, sa may San Pedro College or San Pedro Hospital. Under construction pa rin siya yan hanggang ngayon, no? Tagal matapos. Okay. Anyway, ito namang nakikita natin dito is Price Tower Business District. Bitang yan. Price Tower Business District and Landco Building. Tama ba? Am I correct? Am I wrong? Tama. Tapos itong dito sa may yun, anong building ba yan? So that's Seda Hotel, no? I think that's Seda Hotel sa may Ayala. Tapos Abrisa. Tapos Abrisa's Place, Abrisa Tower 1, 2 and 3. Tapos yung dalawang puti na yan, yung malaki. So that's gawa pa rin ng Avida Tower pa rin, no? By Ayala. And ito naman dito, I think it's I don't know kung Ion Blue or Soto Grande, whatever. Hindi ko na masyadong familiar yan. Itong nakapagitnaan ni Abrisa and itong wait lang, mali ako dito whatever. Pasensya na kayo, mali. Aminin ko mali pala yung sinasabi kong mga building. Hayaan nyo na, no? Ang mahalaga ay naipakita ko sa inyo yung mga building natin dito sa Davao City. So ito siya, Ion Tower. So isang building lang siya, no? Pero napakalapad nito. Isa rin to sa may pinakamatagal na tapos na project sa Davao. As far as I remember, since 2017 yung kanang groundbreaking sa area. So natapos siya bago lang, like 2025, 2012, 2013. So sino nakakaalam dyan? Okay, kayo na bahala. Comment down below. Okay, so ito na yung mga Abrisa area. Yan, sure na ako dyan. And yung sa naman, sa may Landang District, sa may Dakudao Loop, yung is MDCI na lane residences and 11 hectares ni Davao Park by Mega Road. Hindi din makikita dito na area. So lilipat tayo siguro ng pwesto. Ayun, kita na natin dito. So ito, gusali na to dito. So that's Dakudao Loop. So pag sinabing Dakudao Loop, dyan located yung SM Lanang Premier, yung hotel na Park Radisson. Radisson Hotel or Park Inn Hotel by Radisson. And yung Lane Residences by SM, no? SM DCI. Tapos diyan rin makikita natin yung yung mga malalaking building na yan na halos magkapatay yung laki, yung taas. That's
Davao Park District by Mega World. 11 hectares lang siya pero madadagdagan daw yan sabi. Whatever, basta ano sila, under construction itong Mega World natin. 11 hectares lang si Davao Park District ngayon pero ang daming mga gagawin na diyan, mixed use development talaga siya. Meron siyang lifestyle mall, meron din siyang park, meron siyang university. I don't know kung may hospital, no? Parang meron din yata hospital. Tapos yun, condominium and hotel. Tapos syempre may mga BPO. Ito naman ay anong gusali ito? I think that's Grand Regal Hotel. Tama ba? Is that Grand Regal Hotel? Sorry. Ano pala yan? LPDH or Lanang Premier Doctors Hospital Incorporated. Tapos merong ginagawa na ano yan, may cranes dyan sa unahan. Hindi ko nababanggitin kung ano yan, hindi ko alam eh. So this one is Dositani. Dositani, where are you? Where are you? Where are you? Yan, Dositani. Alright. And ito naman yung mali pala, Grand Regal Hotel pala yun. Grand Regal Hotel. Tapos asan yung Go Hotel dito? Go Hotel. Hindi ko na mahanap yung Go Hotel. Baka ito yung Go Hotel or ito Go Hotel. Where are you? Ayan, mali-mali na ako dito. Bahala na kayo dyan, oh. So ito na yung Grand Regal Hotel. Tapos Dositani. Yan. Tapos ito na yung sa Ashwila Cova sa may Arcastillo. So yan lang, okay na tayo dito. Maraming tikas sa mga nanonood. Kumbaga marami mo kung mga mali-maling sinasabi ng mga pangalan ng buildings kasi iba kasi yung iba yung perspective natin dito na area, iba yung location. So hindi natin to masyadong na-navigate na area na puntahan, kaya hindi ko masyadong familiar yung mga buildings. So wala lang, kumbaga hula-hula hoop na ako dito. Kayo na bahala dyan. Siguro naman hindi tayo lahat ng mga taga Davao ay laging pumupunta ng Talikod Island, kaya hindi natin to masyadong may ispatan. Not unless kung ikaw ay taga Talikod Island or may trabaho ka sa Talikod Island, so lagi ka nakasakay ng bangka na to, yung ruta na ganito, no. So lagi mo tong may ispatan. Pero sa mga busy sa trabaho at wala naman talagang occasionally lang makapuntang Talikod Island, so kahit paano ito napakita ko sa inyo yung lugar ng Davao City. Nakuha naman sa ibang perspective, ibang location. So that's Lanang District. Malawak din talaga yung malaki din talaga yung development ng Lanang District natin dito sa Davao. Tapos may mga hindi pa natin makukuha kapag sumakay tayo ng bangka, kahit pa ganitong kalayong lugar natin, hindi tayo makikita yung LPO Township sa may airport, harap ng lugar ni Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. That's 17 hectares. Hindi pa natin makikita rito yung City Gate and NCCC na mayroong grand anong pangalan doon? Grand Condominium ba yun? Basta pamamayari din ng Gaisano Mall. And of course, Mount Apo. Ito dito is Mount Talomo. Tama. Yan. So mas siya, mas bigger siya, makikita natin, mas malaki kasi mas malapit. Pero ito pala yung Mount Apo. Yan. Mas malapit siyang mapuntahan kapag doon tayo dadaan sa may Santa Cruz, Davao del Sur. So, di ba nagbago na yung yung settings ng mga gusali kasi nga nasa na tayo. Malapit na tayo sa Santa Ana Park. Santa Ana Wharf.
dito na tayo, Santa Ana Wharf. Thank you for watching. Sana'y nagustuhan. Kung hindi nyo nagustuhan, sorry naman. Basta ako nag-i-enjoy ako na manghula, ano, ng mga building na ibang angles naman yung ating nakuhanan.